Habang patuloy pa rin ang palitan ng bakbakan sa pagitan ng Iran kontra US at Israel, isang bansa naman ang umeksena sa giyera. Isang bansa na sanay sa matinding labanan na maaaring maging game changer sa matinding pananarget ng Iran sa mga bansa sa gitnang silangan. At ito ay ang Ukraine. Ano ang magiging papel ng Ukraine sa gerang ito at ano ang dahilan ng kanilang pagsali? Samantala, lalo pang nanganganib na mauuwi sa direktang komprontasyon ang gerang ito dahil sa binigay na ultimatum ni Donald Trump sa Iran na kapag hindi nagbukas ang Strait of Hormuz sa loob ng 48 hours, may gagawin siyang tsak na pagsisisihan ng Iran. Ngunit imbis na matakot, ay lalong nagalit at nagbanta ang Iran ng kasing lupit na paghigante. At ito ang kinatatakot ng mga eksperto ngayon na maging mitsa ng lalong paglaki ng giyera. Ano ang banta ni Trump at ano ang magiging sagot ng Iran? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Kahit na ilang beses nang tinamaan ng mga airstrike ang mga target sa loob ng Iran, malinaw na hindi pa rin nawawala ang kakayahan ng bansa na maglungsad ng mga pag-aatake. Isa sa mga pangunahing ginagamit nila ay ang tinatawag na Shahid drones, mga murang drone na kayang ilungsad ng maramihan at gamitin sa sabayang pag-atake sa iba't ibang target. Sa unang tingin, maaaring hindi ito mukhang malaking banta dahil hindi sila kasing advanced ng mga missile system ng Amerika. Pero sa realidad, ito mismo ang dahilan kung bakit epektibo ang mga ito. Dahil mura silang gawin, kayang magpadala ng Iran ng dose-dosenang drone sa isang atake. At kahit may matibay na depensa ang Amerika at mga kaalyado nito, sapat na ang isa o dalawang drone na makalusot para magdulot ng seryosong pinsala. Ito ang eksaktong nangyari sa unang bahagi ng Operation Epic Fury kung saan 6 na sundalong Amerikano ang nasawi matapos tamaan ang isang base. Ayon sa mga ulat, Shahid type drones ang ginamit sa pag-ataking yon. Dahil dito, agad na naalarma ang mga military command ng Estados Unidos. Ang mas malaking problema ay ang gastos. Para mapabagsak ang isang Shahid drone, kadalasang gumagamit ang Amerika ng Patriot missile system. Ang bawat missile ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 4 na milyong dolyar. Samantalang ang isang Shahid drone ay maaaring nasa 20 hanggang $50,000 lamang. Ibig sabihin, sa bawat isang drone na pinabagsak, milyon-milyon ang ginastos ng depensa. Sa loob lamang ng ilang araw ng operasyon, iniulat na daan-daang interceptor missiles ang nagamit. Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, malinaw na hindi ito sustainable kahit para sa isang bansang tulad ng Estados Unidos. Dahil dito, napilitan ang Amerika na maghanap ng mas praktikal na solusyon at dito na pumasok ang Ukraine, hindi bilang mandirigma sa lupa, kundi bilang tagapagbigay ng teknolohiya at kaalaman laban sa isa sa pinakamalaking banta ngayon, ang drone warfare ng Iran. Sa loob ng 4 na taon, nakaranas na ang Ukraine ng parehong uri ng pag-atake mula sa Russia na gumagamit din ng Shahid-type drones na galing sa Iran. Dahil sa karanasang ito, napilitan ang Ukraine na mag-develop ng sarili nitong paraan para labanan ang ganitong klase ng banta. Hindi lang sila natuto kung paano ito pigilan, kundi nakagawa rin sila ng mas murang alternatibo. Ang naging sagot nila ay isang multi-layered anti-drone system, hindi lang iisang armas, kundi kombinasyon ng teknolohiya at taktika. Ang pinakakilalang bahagi nito ay ang interceptor drones. Ang mga interceptor drones ay maliliit na unmanned aerial vehicles na ginagamit para habulin at banggain o pasabugin ang kalabang drone sa ere. Sa halip na maghintay sa lupa gamit ang missile systems, ang depensa ay umaakyat sa himpapawid at hinaharap ang banta ng direkta. Isa sa mga pangunahing modelong ginagamit ng Ukraine ay ang tinatawag na Sting FPV interceptor. Ang FPV ay nangangahulugang first-person view kung saan ang operator sa lupa ay nakakita ng live video feed mula sa drone na para bang siya mismo ang lumilipad. Dahil dito, nagiging mas precise ang pag-target. Ang Sting ay kayang umabot sa bilis na hanggang 300 kilometers kada oras. Ito ay mahalaga dahil ang Shahid drones ay tuloy-tuloy lang ang lipad at hindi kayang umiwas sa mabilis na paparating na interceptor. Kapag naabot ng Sting ang target, maaaring banggain ito ang drone o gamitin ng maliit nitong explosive payload para sirain ito. Bagamat may limitasyon ang range nito, karaniwang nasa loob ng ilang dosenang kilometro, sapat ito para protektahan ang mga base militar, oil facilities at iba pang critical infrastructure. Ito ang magiging last line of defense dahil ang Shahid drones ay kadalasang pinapalipad ng napakababa upang hindi nadidetect ng radar at kadalasan nakikita na lang ito kapag malapit na sa target.
At dito papasok ang Sting upang ito ay intercept. Ngunit ang pinakamahalagang aspeto ng Sting ay ang gastos. Ang bawat interceptor drone ay tinatayang nagkakahalaga lamang ng $1 hanggang $2,000. Ibig sabihin, kahit 10 Sting drones ang gamitin para pabagsakin ng isang swarm ng Shahed drones, mas mura pa rin ito kumpara sa isang Patriot missile. Bukod sa interceptor drones, gumagamit din ang Ukraine ng radar systems at acoustic sensors para ma-detect ang paparating na drone. Dahil gaya ng nabanggit, mababa ang lipad ng mga Shahed at hindi sila laging madaling makita ng tradisyonal na radar. Kaya gumagamit ang Ukraine ng kombinasyon ng sound detection at visual tracking para mahanap ang mga ito. Kapag na-detect na ang drone, mabilis na ipinapasa ang impormasyon sa control units kung saan pinapadala ang interceptor drone sa eksaktong lokasyon ng target. Sa isang kaso, gumagamit din sila ng electronic warfare systems para i-jam ang signal ng drone o guluhin ang navigation nito. Bagamat maraming Shahed drones ang pre-programmed, may ilan pa rin na umaasa sa GPS at dito pumapasok ang kakayahan ng Ukraine na i-disrupt ang kanilang ruta. Sa kabuuan, ang sistema ng Ukraine ay hindi lang umaasa sa isang solusyon. Ito ay isang kombinasyon ng detection, tracking, interception, at electronic disruption. At ito ang eksaktong sistema na ngayon ay dinadala nila sa gitnang silangan. Kinumpirma ng pamahalaan ng Ukraine na nasa Middle East na ang kanilang interceptor drones kasama ang mga espesyalista na may karanasan sa aktual na paggamit nito sa digmaan. Hindi lang ito simpleng pagpapadala ng kagamitan. Ang mahalagang bahagi ay training. Sa ngayon, mahigit 200 Ukrainian experts ang nakadeploy na sa mga bansang tulad ng Qatar, Saudi Arabia at UAE. Sila ang nagtuturo kung paano i-integrate ang interceptor drones sa existing defense systems, kung paano ma-detect ang drone swarms at kung paano mag-react ng mabilis sa mga pag-atake. Dahil sa kanilang karanasan, na ipapasa nila ang mga taktika na napatunayan na sa aktual na labanan, hindi lang tsorya. At dito nagiging malinaw ang epekto. Ang isang bansang matagal ng depensibo sa sarili nitong digmaan ay ngayon nagbibigay na ng solusyon sa isa pang lumalaking conflict. At habang patuloy na ginagamit ng Iran ang kanilang drone strategy, unti-unti namang binabago ng Ukraine ang paraan kung paano ito pinipigilan. Sa unang tingin, maaaring magtaka ang marami bakit tumutulong ang Ukraine sa gitnang silangan gayong sila mismo ay nasa gitna pa rin ng matinding digmaan laban sa Russia. Ang sagot dito ay hindi lang militar. Ito ay kombinasyon ng stratehiya, ekonomiya at diplomasya. Sa loob ng 4 na taon ng tuloy-tuloy na labanan, napilitan ang Ukraine na baguhin ang paraan ng kanilang pakikidigma. Dahil limitado ang kanilang resources kumpara sa Russia, kinailangan nilang maghanap ng mas mura ngunit epektibong solusyon. Dito nagsimula ang mabilis na pag-unlad ng kanilang war industry, lalo na sa larangan ng drone technology. Kung noong una ay umaasa lamang sila sa tulong ng mga kaalyado, ngayon ay isa na sila sa pinakaaktibong innovator sa modernong warfare. Ang kanilang karanasan sa aktual na labanan ang naging dahilan kung bakit mabilis silang nakapag-develop ng mga sistema tulad ng interceptor drones, FPV attack drones at improvised surveillance systems. Ang mga ito ay hindi ginawa sa laboratorio lamang. Sinubok at pinino ang mga ito sa totoong digmaan. Dahil dito, maraming bansa kabilang ang Estados Unidos ang nagsimulang magbigay pansin sa mga teknolohiyang galing sa Ukraine. Sa katunayan, ang ilang taktika na ginagamit ngayon ng mga militar sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad ng paggamit ng murang drones para sa parehong pag-atake at depensa, ay direktang inspirasyon mula sa karanasan ng Ukraine. Kaya nang humiling ng tulong ang Estados Unidos laban sa banta ng Iranian drones sa gitnang silangan, natural na Ukraine ang isa sa unang tinawag. Para sa Ukraine, ito ay isang pagkakataon. Una, pinapalakas nito ang kanilang relasyon sa Estados Unidos at iba pang kaalyado sa rehiyon. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng teknolohiya at expertise, ipinapakita ng Ukraine na hindi lang sila tumatanggap ng tulong, kaya rin nilang magbigay. Ito ay mahalaga sa usaping diplomatikong suporta. Habang tumatagal ang digmaan laban sa Russia, kailangan ng Ukraine ng tuloy-tuloy na tulong militar at pinansyal mula sa mga kaalyado. Sa ganitong paraan, nagiging mas matibay ang kanilang posisyon bilang isang mahalagang partner sa global security. Ikalawa, may aspeto rin itong pang-ekonomiya. Ang paggawa ng interceptor drones at iba pang military technology ay naging malaking bahagi ng kanilang industriya. Noong 2025 pa lamang, nakagawa na ang Ukraine ng humigit kumulang 100,000 interceptor drones at patuloy pa itong lumalawak. Ibig sabihin,
Kaya nilang mag-supply hindi lang para sa sarili nilang depensa, kundi pati na rin sa ibang bansa. Sa ganitong setup, ang digmaan ay nagiging daan para sa paglago ng kanilang defense industry. Ang mga bansang nangangailangan ng mura ngunit epektibong solusyon laban sa drone warfare ay maaaring umasa sa Ukraine bilang supplier. Ikatlo, may strategic value din ito sa mismong digmaan ng Ukraine laban sa Russia. Dahil ang Iran ay isa sa mga pangunahing supplier ng drones ng Russia, ang pagtulong ng Ukraine na pababain ang bisa ng Shahed drone sa ibang rehiyon ay may indirect na epekto rin sa kanilang sariling laban. Habang mas maraming bansa ang natututo kung paano kontrahin ang ganitong uri ng drone, mas lumiliit ang advantage na nakukuha ng Russia mula sa teknolohiyang ito. Sa madaling salita, ang laban kontra sa Iranian drones ay hindi lang nangyayari sa Ukraine, ito ay nagiging global na laban. At sa pagpasok ng Ukraine sa gitnang silangan, dinadala nila ang karanasan, teknolohiya at taktika na nakuha nila sa kanilang sariling digmaan. Hindi ito simpleng pagpapadala ng armas, ito ay pagpapakita kung paano nagbabago ang modernong digmaan, kung saan ang kaalaman at innovation ay kasing halaga na ng tradisyonal na lakas militar. Habang patuloy ang pag-deploy ng Ukrainian system sa rehiyon, unti-unti ring nagbabago ang balanse ng kapangyarihan. Ang dating murang atake ng Iran ay nagkakaroon na ngayon ng murang depensa bilang katapat. At habang lumalawak ang papel ng Ukraine sa international stage, mas nagiging malinaw na ang digmaan sa isang bahagi ng mundo ay maaaring magdikta ng takbo ng laban sa iba. Ngunit habang nangyayari ang mga pagbabagong ito, may isa pang malaking tensyon ang sabay na umiinit. At ito ay may kinalaman sa langis, sa pandaigdigang ekonomiya at sa isang banta na maaaring magpalala pa ng sitwasyon. Ang paglabas ng matinding babala at ultimatum ni US President Donald Trump laban sa Iran. Sa isang pahayag, binigyan niya ng 48 hours na ultimatum ang Tehran upang ganap na buksan ang Strait of Hormuz, isang kritikal na daanan ng langis sa buong mundo. At kung hindi ito susundin, ayon kay Trump, nawawasakin niya o i-obliterate ng Estados Unidos ang mga power plant ng Iran simula sa pinakamalaki. Ito ang isa sa pinakamalakas na pahayag na inilabas sa kasalukuyang krisis at agad itong nagdulot ng pangamba sa international community. Pero bakit nga ba napakahalaga ng Strait of Hormuz? Ang Strait of Hormuz ay isang makitid na daanan sa pagitan ng Persian Gulf at ng Gulf of Oman. Sa kabila ng liit nito sa mapa, dito dumadaan ng humigit kumulang 20% ng buong supply ng langis sa mundo. Ibig sabihin, anumang aberya sa lugar na ito ay may direktang epekto sa presyo ng langis sa ekonomiya ng iba't ibang bansa at sa global supply chain. Sa kasalukuyan, halos huminto ang pagdaan ng maraming oil tankers sa lugar dahil sa banta ng pag-atake. May mga ulat ng mga barkong target ng missiles o drone strikes na lalong nagpapataas ng risk para sa mga kumpanya ng langis at shipping. Ayon sa Iran, bukas naman ang Strait of Hormuz pero hindi para sa kanilang mga kaaway. Ibig sabihin, pinapayagan lamang ang pagdaan kung may koordinasyon sa kanilang seguridad. May balita rin na naniningil ang Iran ng $2 million sa bawat barkong dumadaan roon. Para sa Estados Unidos, hindi ito sapat. Ang gusto ng Amerika ay isang ganap at walang kondisyon na pagbubukas ng lagusan dahil sa laki ng epekto nito sa global economy. Dahil dito, lalong tumaas ang tensyon. At hindi nagtagal, nagbigay din ng babala ang Iran. Ayon sa kanilang military spokesperson, kung aatakihin ng kanilang energy facilities ng US tulad ng mga power plant, handa silang gumante. At ang target nila ay hindi lang Amerika, kundi pati na rin ang Israel at mga kapitbahay sa Middle East na ilang linggo na rin nilang tinatarget. Partikular nilang binanggit ang posibilidad ng pag-atake sa mga energy infrastructure ng Israel at mga karatig bansa. Ibig sabihin, kung mag-uumpisa ang pag-target sa power grid ng Iran, maaaring sumunod ang mas malawak na palitan ng atake sa critical infrastructure na maaaring magdulot ng blackout, kakulangan sa enerhiya at mas malawak na destabilisasyon sa rehiyon. Kasabay nito, patuloy ang palitan ng pag-atake sa pagitan ng Iran at Israel. Kamakailan, naglungsad ang Iran ng missile strike sa mga lugar sa southern Israel, kabilang ang mga bayan malapit sa isang nuclear research center sa Daimona. Ayon sa ilang opisyal ng Iran, ang pag-ataking ito ay bahagi ng kanilang ganting aksyon matapos ang umano'y pag-atake sa kanilang nuclear facility sa Natanz, isang insidente na hindi direktang kinumpirma ng Israel. Bagamat sinabi ng international watchdog na walang senyales ng radiation leak, nagbabala pa rin sila sa panganib ng paglala ng sitwasyon kung magpapatuloy ang mga military strike sa ganitong uri ng pasilidad.
Sa puntong ito, malinaw na ang digmaan ay hindi na lamang limitado sa conventional battlefield. Hindi na lang ito tungkol sa mga sundalo sa lupa o eroplano sa himpapawid. Ito ay tungkol na din sa enerhiya, sa infrastruktura at sa mismong pundasyon ng ekonomiya ng mga bansa. At dito nagiging mas komplikado ang sitwasyon. Habang sinusubukan ng Ukraine na tulungan ng mga bansa sa gitnang silangan na pababain ang banta ng drone strikes, may isa na namang mas malaking panganib na maaaring sumiklab kung saan isang direktang sagupaan na maaaring makaapekto sa buong mundo. At kung magpapatuloy ang mga banta at ultimatum, ang susunod na yugto ng digmaan ay maaaring hindi na lamang limitado sa gitnang silangan. Sa kabuuan, malinaw na ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi na isang hiwalay na mga conflict kundi isang magkakaugnay na krisis na mabilis na lumalawak. Sa isang banda, makikita ang papel ng Ukraine bilang isang bagong uri ng defense partner mula sa pagiging bansang umaasa sa tulong. Ngayon, ay isa na itong pinangagalingan ng teknolohiya, lalo na sa larangan ng drone warfare. Sa kabilang banda, nananatiling mataas ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran lalo na sa usapin ng Strait of Hormuz. Ang ultimatum ni Trump at ang banta ng Iran na gumanti ay nagpapakita na ang laban ay maaaring lumawak mula sa military targets papunta sa energy infrastructure, isang hakbang na may direktang epekto sa global economy. Kung pagsasamahin ang dalawang development na ito, makikita na ang modernong digmaan na hindi na lamang tungkol sa lakas ng armas, kundi sa kakayahang mag-adapt, mag-innovate at mag-control ng resources. Sa ngayon, wala pang malinaw na senyales ng pag-de-escalate. Patuloy ang deployment ng mga bagong teknolohiya at patuloy ang matitinding pahayag mula sa magkabilang panig. Ang pinakamahalagang tanong ngayon ay hindi lang kung sino ang mananaig sa laban, kundi kung hanggang saan ito aabot. Dahil kung magpapatuloy ang pagtaas ng tensyon, lalo na kung madadamay ang energy infrastructure at global oil supply, ang epekto nito ay hindi na lamang nararamdaman sa gitnang silangan kundi sa buong mundo. At ngayon ay ramdam na rin ito maging sa Pilipinas. At sa puntong ito, ang isang regional conflict ay ganap nang naging isang global crisis. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.